Madigir salam, maayong buntag ka natong tanan. Salamat sa Ginoo sa dakong pribilehiyo nga iyang gihatag. Magasimba kita kauban sa itong mga kaigsuunan, bisan pa sa mga milabay nga mga Domingo nga kita limited lamang. Salamat sa Ginoo niini no. Akong balik ang dungog maya sa Ginoo. Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts of praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Let us pray. Gamhanan ug makagahom namo nga Dios, salamat kay niining takta sa pribilehiyo usab Lord sa pagsimba diya sa imo. Salamat Ginoong Dios kay naa gihapon ang oportunidad, Lord, pinagi sa imo mga magwawali. Imo silang gipili sa pagsangyaw sa imong pulong ug dako kay kini nga panalangin o Dios. Salamat usab, Lord, sa milabay nga mga bulan napili Ginong Dios ang among mga leaders. Salamat Ginong Dios kay ikaw nagalihok sa matag usa. Among giampo, Lord, nga kini mamahimo Lord gani mo mga alagad kung wala ikaw, O Lord, wala Ginoong Diyos ang among nasod. Nagaampo usab kami, Ginoong Diyos, sa mga kaubanan nga wala diri karon na diya sa mga balatian, O Lord Diyos. Ikaw magahikap, magapanalangin sa ilaha, Lord God. Bisan pa among mga kaigsuunan, Lord, nga naa diya sa emotional illness, O Lord God. Ikaw, Ginoong Diyos, remind kanila na ikaw dako o gamay lang among po nga problema. Panalangin ni Ginoong Diyos, padayon namong pagsimba karong kabuntaga. Ngayon mo ang pulong, magkatandog ka namo, mamaya ka namo, diya sa Espiritu, sa kamaturan. Kining tanan among giampo ug gipasalamatan sa ngalan ng Ginoong Kristo Jesus, ang among manluluwas. Amen. Ug amen. Church, what a great day to worship our God again this morning. Let's thank God for a new day. Let's thank and declare that the joy of the Lord is our strength today. The joy of the Lord is your strength. Amen? So let's clap our hands. Let's allow the Spirit to fully speak to us as we join in singing. Let's sing this together. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed, yeah, I'm pressed, but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down, but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the storm only lasts for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord.
Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Hallelujah. Let's continue to worship our God. Glorious Father, we thank you for your unconditional love. We thank you for showing us just how great your love is by sending Christ to die for us while we were still sinners. Lord God, we thank you for your precious gift of life, precious gift of eternal life through Jesus Christ our Lord. Your majestic name fills the earth. Your glory is higher than the heavens, O God. We will praise your name forever and ever, for you have all the wisdom and the power. We put our hope in you, Lord. You are our help and our shield. Our hearts rejoice in you, Lord, for we trust in your holy name. Father, you have performed many wonders for us. You have no equal. Thank you, Father. Yes, Lord. You were crucified, laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Yes, Lord God. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose
Mayong buntag natong tanan. Salamat sa Ginoo sa padayon niya paghatag kanato og nindot nga panahon og sa padayon niya nga pag-sustain sa atong kinabuhi. Salamat pod sa Care Group 1 nga maoy sponsor sa ato ang worship service karon. Although ang ilahang Care Group leader si Elder Dan admitted sa sunga because of pneumonia. But we thank the Lord sa gihapon ang Care Group 1, okay? Naghimo sa ilahang buluhaton sa pagpangalagad sa Ginoo sa paglid sa ato ang panimbahon karon, no? May buntag sa mga igsoon namo na online. Ampo mi nga okay pod inyohang signal karon sa internet, no? Unta makasabay mo sa ato ang panimbahon karon online. Katapusan kani sa atong Domingo sa atong series sa ato ang series on God's choices, no? And next month, of course, hapit na pod ang ato ang founding anniversary. 66 founding anniversary sang church, okay? And we thank the Lord because for 66 years, God has been so good and faithful to His ministry. Atong i-acknowledge that this is His ministry and we are simply His instruments, no? Para sa iyahang buluhaton. Now, if we have a lot of choices, God also have choices. O nagtuo ko nga ang pagpili sa Ginoo mao gyud best kanunay. Ang atong awit nga giawit karon, nagingon, no, about it gives us a picture of the sacrifice that the Lord Jesus Christ has given, dying for us because He was also, but of course, above all, He was thinking of His glory, okay, of His glory. It's all for His glory and His honor. But of course, He is also above all creatures, above all everyone, okay? He was thinking of you. He was thinking of me, okay? Ikaw, ako, pati ang whole creation. Gihuna-huna sa Ginoo, and this is also the purpose why the Lord Jesus Christ came to die on that cross in order to save you and to save me so that ikaw ug ako dunay maayong kaugmaon, no? Tungod kana tanan sa gugma sa Dios. Now, Christ may have the option to just stay, okay, in heaven. He has the option to just stay on His throne. O siguro pwede raman pod magpadala sa og lain or unsa pa ba diha nga laing pamaagi aron luwason. Anyway, gamahanan man sa tanan. Okay? But just to tell you and me how much He truly loves you and how much He loves me, He chose to come into this world. Aron mamatay sa cross, telling you that I am paying a great price for you. Okay? Because I love you, because I care so much for you. I care about your future. I care about your future, especially in eternity. And so, He chose to come and to die for you and for me. Okay? Sa atong last message, sa ato ang series karon, bot na ko dadon ang inyong pangunahuna diya sa Matthew chapter 26, verse 36 to 46. And we have given this message the title or the theme, When Jesus Chose to Obey. When Jesus chose to obey. Of course, to obey the Father's will. Okay? Kuyog ang inyohang mga paborito nga mga versions. Palihog abrihi ka na sa Matthew 26, 36 to 46. Let me read, no? Let me read from the New American Standard Bible. Matthew 26, 36 hangtod sa 46. Okay. Then Jesus came with them to a place called Gethsemane, and He said to His disciples, "Sit here while I'll go over there and pray." And He took with Him Peter and the two sons of Zebedee and began to be grieved and distressed. Then He said to them, "My soul is deeply grieved to the point of death.
remain here and keep watch with me." And he went a little beyond them and fell on his face and prayed, saying, "My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yet not as I will, but as you will." And he came to the disciples and found them sleeping, and said to Peter, "So you men could not keep watch with me for 1 hour. Keep watching and praying, that you may not enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak." He went away again a second time and prayed, saying, "My Father, if this cannot pass away unless I drink it, your will be done." Again he came and found them sleeping, for their eyes were heavy. And he left them again and went away and prayed the third time, saying the same thing once more. Then he came to the disciples and said to them, "Are you still sleeping and resting? Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is being betrayed into the hands of sinners. Get up, let us be going. Behold, the one who betrays me is at hand." Okay. This is a common passage nga atong siguro nadungog na several times. Just before Jesus Christ was arrested, no? And was crucified. Okay. Dinhi atong tan-awon, okay, unsa klase nga obedience duna si Kristo Jesus. Okay. Unsa nga kalidad, okay, sa obedience nga iyang gipakita kanato. And he is just setting us a good example when we think also of our obedience to God. Okay? When we think of our obedience sa atong Ginoo, si Kristo Jesus nag-set kanato og example paunsa og unsa nga kalidad sa obedience ang gina-expect pod gikan kanato. Okay? Aron nga moingon nato nga ang atong kinabuhi malipayon o madagayaon o fulfilling. Okay? Actually, ang fulfillment sa kinabuhi naa sa pagtuman. Naa sa pagtuman. Now, let me just give this summary sa ato ang pagpadayon, no, sa atong passage. Okay? Knowing that his arrest and knowing that his death on the cross is near, Jesus actually encouraged his disciples to keep watch and pray. Okay? To keep on watching and praying in order to brace themselves from the coming test of their commitment to follow Him. Kabalo si Kristo. Hapit na ang pinaka-test. Okay? Ang test sa ilang commitment sa pagsunod kaniya. And so he said, keep watching and praying, so that they can brace themselves from that test. Now, Jesus himself, okay, also spent time praying. Actually, niadto siya sa unahan to also pray. Okay? Unsa iyang tumong, to also brace himself. As a human being, he also has to brace himself against the coming test, against the coming pain. Nasayod si Kristo niini sa pain nga iyahang agian. And so, kinahanglan mapalig-on pod siya emotionally, psychologically, spiritually, tanan. Kinatibukan siyang kinabuhi. Now, we find in the account that even though Jesus bargained with the Father to spare him from pain, he did not insist for what he wants. Wala siya nag-insist kung unsay iyahang gusto. Instead, he submitted to what the Father desires. Okay? Diri na to makita ang kalidad sa obedience ni Kristo Jesus. Nakigbargain sa samahan, unta. Okay? Kung pwede lang. Pero makita po nato nga bisag nakigbargain siya sa samahan, wala siya mag-insist kung unsa iyang gusto. Misubmitar siya, okay, sa desire sa amahan.
Ang gusto or ang desire sa amahan, mao gihapon ang iyahang gipangandoy. Okay? Now let me bring your mind to this wonderful idea as we go through the message. And I hope nga kani siya nga idea mausad ang atong sundan, no? Samtang kita unya magaadto sa mga pipila ka mga detalye niini. Okay? The idea is this, okay? Coming from the passage, our commitment, okay, to follow and serve the Lord will surely be put to the test. Your commitment, my commitment, will surely be put to the test. Tistingan yun na siya. Di yun na masipyat, tistingan yun na. When it happens, atong ma-realize that obedience becomes even more challenging. Pag naanay pagsulay, very challenging ang pagsunod sa Ginoo. Murag sayon ra musunod kung walay pagsulay sa kinabuhi. Pag dunay pagsulay, very challenging ang pagsunod o padayon sa Ginoo. However, okay, we need to understand that our obedience must not be motivated by what we want, but by what God desires. Kana gyud. Ang atong pagtuman sa Ginoo dili dapat motivated kung unsay gusto gyud nato. Apan kani dapat motivated siya kung unsay desire sa amahan. Okay? So, samtang mututok tan ini nga passage, dadon ako gamay ang atong pangunahon na backwards. Balik na tayo gamay mga pipila ka mga bersikulo. Okay? Now, before this account nga atong gibasa, okay? Actually makita nato nga earlier si Kristo Jesus naghimo sa kanabang gitawag nato the Last Supper, the Lord's Supper. Iyang gihimo kani sa iyahang mga disipulo. Okay? Now, human sa balaang panihapon, ni kanta sila og hymn pagkahuman niadto sila sa Mount Olives. Okay? Padulong sila sa Getsemani. Okay? Now, samtang sila nagapadulong, niingon si Kristo sa iyang mga disipulo. Ingon siya, "You will fall away because of me. You will all fall away because of me." Kaya nasulat na, "I will strike the shepherd." Sa dihang ako nang i-strike ang shepherd, the sheep will scatter. So, Jesus told them in verse 31, chapter 26, verse 31, Jesus told them clearly that they will all fall away. Mubiya sila sa pagsunod kaniya. Mubiya sila. Okay? Kang Kristo, biyaan nila si Kristo Jesus. Pero si Peter, isog kayo. Okay? Ano maginis Peter? Kanabang ariskado gini sa musturya si Pedro. In verse 33 of chapter 26, ingon ni Pedro, isog kayo siya. Ingon siya, "Lord, even though all may fall away, I will never fall away." Grabe nga commitment ni Peter, no? Sa iyang pagsunod kay Kristo. Mubiya man na sila tanan, "Lord, ako, di gyud mubiya kanimo, bisag magkinaunsa, di gyud ko mubiya kanimo." Kani nga pulong ni Pedro ba, nakahinumdom ko no, sa mga kasinatian. Sa daghan pod di mga Kristohanon, nga sama aning mga disipulo, daghan pod kanato nagsugod nga init kayo sa pagpangalagad sa Dios. Daghan pod sa mga Kristohanon nagsugod nga very passionate, very enthusiastic, madasigon kayo nga nag-ingon musunod ko sa Ginoo. In fact, kung naibaptism, unsay paborito natong kanta kung naibautismo? I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Okay? Bisag way mo sunod na ako, padayon ko sa pagsunod kay Kristo Jesus. Maunay paborito na tong awit kung naay bautismo. Just like these disciples, siguro, and just like pud kang Peter, ingon sila, "Lord, we will never fall away. Di mi mubiya kanimo." But if you go through the story, okay, if you go through the account later, we find out that they all fled. Ning sibat raman pod sila. Okay?
Gibiyaan nila si Jesus sa diyang gidakop na si Jesus. Okay? Murag sama ni po no, sa mga Kristohanon. Init kayo nga nag-commit sa Ginoo, pero wa midugay, makita nato discouraged. Okay? Ang uban nakita nila nga dili na kayo interesting ang pagpangalagad sa Ginoo, dili na kayo bibo ang pagsunod sa Dios. Okay? O kani muundang na sa pagpangalagad sa Ginoo. Mayingon ta sa nga gilaay na. So, wala na nahimong Christian and Missionary Alliance. Ansa na daw? Nahimo ng Christian and Missionary, kabalugid mo. Okay, kabalugid mo. Alliance. Di na alliance. Alliance na. Okay, mao ni problema na to. Sakit gini. Familiar gining mga kamakop, ani ba? Nga, naagi mga panahon nga, nahimo na tang mga Christian and Missionary Alliance. Laay na kayo mga lagad sa Ginoo. Wa nay gana. Okay? Wa nay gana ang pagpangalagad sa Dios. There are those who fall away because of persecution, because of Jesus. Biya na lang sila because of persecution. Others, okay, nagbiya nga naman because they were deprived of some benefits tungod kay sila nagsunod kay Kristo Jesus. Okay? May mga panahon, no? Siguro ang uban nga, wala nakadawat og mga benepisyo. Na mga benepisyo unta nga pwede dawaton pero kay Kristohanon lagi, wa na apil. Okay? Tingala bitaw ko ng Tingala bitaw ko ng sauna, ito pamistagom. Okay? Na, magid na mga panalangin nga usahay nga ginahatag sa community. Kami ang taon laktawan ra. Okay? Ang among balay laktawan ra, among silingan sa wala, silingan na musto nakadawat. Kaya namang ipanghatag sa community. Kami ang taon wa. Inamo siguro kay pastor, no? Pastor man siguro. Nagsurvey may kay mo palit pi og kanang TV. Okay? Sa usa ka di ko na lang isulti asa dapit. Yeah. Ni CI dito pag ingon nga kinsa man na sila ay pastor na. No, pastor na sa diha sa kuan. Pastor di ay denied. Kay pastor denied. Wa gi approve ang amo ang kuan dito, application. Ingon tong silingan namo nakaminos siguro pastor. Kay pastor ka nakaminos siguro. Insa ako mga to giingnan nga ay ang mga bata ana nag-eskwela sa private school. No? Siya pero wag ginaminaw pastor kay pagkabalo niya lang nga pastor denied. Okay? Kung okay pod no? Lahi pod og style usahay. Some people gilaay sa pagpangalagad sa Ginoo because of persecutions and because of some benefits that they could not avail because they have followed the Lord. Okay? Some have abandoned their faith. Pero sa pagsugod, they said, I will follow the Lord, no turning back, no turning back. Pero pag-abot sa pagsulani sa kinabuhi, mibiya sila sa Ginoo. Peter also said that even if he has to die for Jesus, he will never fall away. Mo na ingon ni Pedro, Lord, okay, bisag tanan sila mabiya, nya ingon pagid ni Pedro, bisag nagpasabot kani nga ako mamatay, di ko mobiya nimo. Pero sa diyang gidakop na si Kristo, pagpangutana sa iya nga, di ba kauban mo? Unsay tubag ni Pedro? Dili oy, wa ko kaila. He denied the Lord 3 times. He denied the Lord 3 times. Okay? The disciples committed to follow Jesus. But when Jesus Christ was arrested, they all left and fled. Tanawa ang bersikulo 56. Mao kana ang gipadayag kanato. They all, okay, fled when Jesus Christ was arrested. Okay. Nangutana bitaw ko, ngano man kahangan ng sibat ni sila, namiya man ni sila. Siguro, ang ako lang nga pagsabot, basin namiya ni sila, tungod kay wala na met ang ilang expectation sa kang Kristo. Nganong nabiya man sila? Siguro kay wala na met ang ilang expectation. Ngano man, ang ilang expectation, si Kristo, Misaya. Okay? Common sa ilang pangunahon na ang Misaya, the anointed one, just like David, is a warrior.
Sa dihang gidakop si Kristo Jesus, ang usa ka disipulo ni Kristo Jesus misukol kung sa para ipinagtanggol si Kristo, di ba? Gitigbasan ang natigbasan in taon tong Alalay Pare. Main na lang kay dunggan ra ang naigo. Okay? Si Kristo pod abtik pod in taon gipunit tong dunggan. Sumpay ra pod siguro. Pero unsay gihimo ni Kristo? Gibuyag niya. Insa nga ayaw himo ana, ayaw dili ni mao. So iyang gibuyag ang iyang disipulo nga musukol unta. Now, siguro sa ako lang basin na usab ang ilang pananaw nga numan ang ilang expectation of a Messiah dili ni haom sa ilahang panghuna-huna og sa gihimo ni Kristo. Imbis nga si Kristo musukol og ipagtanggol ang iyang kaugalingon, wa nagpadakop ra sag intawon. Nagpadakop unsa klaseng Bisaya? Padakop ra. Wa na met ang ilahang expectation. Okay? It could be. Okay? Now they all fled, no? They all fled. Okay? And makita nato dinhi that when the disciples miatubang sila o pagsulay sa ilang kinabuhi, anak nga panahon, sa dihang akto sa ilang mga mata, gidakop ang ilahang agalon, ang Messiah, ang ilahang teacher, their commitment stumbled and failed. Okay? Their commitment, okay? Nabali ang ilang commitment, natayog ang ilang commitment, o sila mingbiya. When the situation made them very uncomfortable, they all left and fled. Okay. Now, iksoon at this point, akong ma-imagine how passionate the disciples were in following the Lord Jesus Christ when they were on what we call on their mountaintops. Kaning mountaintops, mao ni siyang mga kadaugan. But when they were in the valley, ilang gibiyaan si Kristo. Kay kasagaran ang valley, diha ang mga attack sa mga bandido. Okay? So, when they were on their mountaintops, lipay kasi yung nagsunod kang Kristo Jesus. Naa sila sa valley, biyaan nila si Kristo Jesus. Unsa may kaning mga mountaintops, ako lang ginabutang sa kunahuna ba? Nganong mibiya sila. Okay? Murag lipay kayo siguro sila, dasig kayo sila, kay nga naman, no-witness nila paunsa ni Kristo gipakaw ng 5,000, paunsa gipakaw ng 4,000. Kuyog ni Kristo Jesus, kita nila gipang-ayo ang mga masakiton. Sakay sila silang bangka, pagkauman giabutan sila og bagyo, nitindog ra si Kristo. Gipukaw na si Kristo, inigtindog ni Kristo, ingon na si Kristo, peace be still. Nihunong pud ang bagyo, ako yawa oy. Okay? O na nga ganahan kayo sila musunod, kinsa may di maganahan musunod ana daw be. Di ba? So when they were on the mountaintops, mainiton nga nangalagad sa Ginoo kay ngano man wa man toy problema, sikat man kaato kamoy tigpakaon, di ba? Di ba? Di ba mga kung sa kamera community service? Mangwali si Kristo Jesus, mudugok ang mga tao. Ang mga tao mugukod bisag asa si Kristo pangitaon kay ngano man maminaw sila sa mga nindot kayo nga mga wali ni Kristo Jesus. Nga mga disipulo naa po dito. Okay? Ma-imagine mo ba ang ilang mga feelings, ang ilang moral niya nga panahon na? And so they said, we will never fall away. Pero ako po nakita when the people pressed, not because of miracle, when the crowd pressed, nga ni alalay sila to arrest Jesus. Okay? Murag, nahimong uncomfortable kaayo ang kinabuhi sa mga disciples. So they fled. They left Jesus and fled. Now, mao kani ang makita nato nga commitment nila sa pagsunod kang Kristo Jesus. Sa pagtuman kang Kristo Jesus. Ato daw i-compare karon sa commitment ni Kristo sa pagtuman sa iyang amahan. Tanaw nato unsa pod ang klase sa commitment ni Kristo Jesus. Okay. In the Garden of Gethsemane, ingon ni Kristo Jesus, diri ra mo. Tapos iyang gipili si Pedro o ang duwa ka anak ni Zebedee, si James ug si John.
Niyadto sila sa unahan. Pagkahuman dito, siya nga, keep watching and praying. Wadto pagid ko sa unahan, kay moampo ko. Sa dihang ni ampo si Kristo Jesus in the Garden of Gethsemane, He said to the Father, He said, My Father, if it is possible, let this cup pass from me, yet not as I will, but as you will. Verse 39. Tanawa maayo ang prayer ni Jesus. Siya, My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Kabalo siya, unsay may tabo. Kabalo si Kristo Jesus, unsay may tabo. That He will be arrested, He will die on that cross. Okay? Sakit kayo na. Niampo siya, ingon siya, amahan, kung pwede lang. Nga dili na unta ni mahitabo, kung pwede lang. Pero unsay sumpay niya, yet not as I will, but as you will. You see, in a difficult situation, Jesus tried to bargain with the Father. Bargain siya sa amahan. Kung pwede lang amahan, murag sama nato, God. Murag pareho po nato, no? Maka-identify ta ani. Pag naatay mga problema, naatay balatian, naatay mga ginatubang sa kinabuhi, moingon ta sa Ginoo, Lord, kung pwede lang. Okay? Early in the morning, niadto mi sa Gonzales. Kauban ni Elder Jing, o niabot po sila Elder Ramil, Ma'am Ate Ruchi, to visit si Mrs. Bande. Okay? Kay murag di na gyud maayo yang kondisyon. Kung unsa may inyohang gusto natong ampuan. Okay? Ingon sa usa ka anak, kung pwede lang, ready man may kung unsay plano sa Ginoo. Pero kung pwede lang, dili pa unta karon. Dili pa unta karon. But just before we left, pagpananghid pa lang nako, humanamo nagampo istorya mi. Pagpananghid namo nga mulakaw na, she breathed his last. Okay. So let's also pray for the family. Let's pray for the family. It is common. Kung pwede lang, Lord, ayaw sa. Okay? You know, when we are in a difficult situation, we used to bargain with God. We used to bargain. Natural nga tendency sa tao. Di man sayop. Di man sayop makigbargain ka sa Ginoo. Murag mohangyo ka sa Ginoo. Di man naingon niya kulang gyud ka og pagtuo. Si Kristo Jesus mismo ni hangyo pod sa amahan. Ingon sa Father, if this is possible, ingon siya, let this cup pass from me. Pero ang iyang paghangyo, gisumpayan. Gibutangan niyag apelyido. Apelyido sa obedience. Yet not as I will, but as you will. Okay. Nga na. Yang giduulan ang iyang mga disciples nangatog yang gipukaw. Pagkahuman, balik si Kristo, round 2. Round 2 sa istorya sa Ginoo. Di ba? Kita kanunay, di bang kita muundang, no? Inikabot ni Pastor, ampuy ko, kung pwede lang. Pagkahuman nga lakaw si Pastor, abot ang elder, abot ang kwan. Pwede lang, ampuy nga kung pwede lang. Anak, mangina, na round 2, round 3, round 4 pa. Daghan nga rounds na. Hinangyo ay sa Ginoo, basta na ata sa lisod pod nga sitwasyon. Di ba? Second round, adto na po si Kristo Jesus, niluhod siya, ni ampo siya, ingon siya. Tanawa in verse 42. Verse 42. My Father, okay, if this cannot pass away unless I drink it, your will be done. Kuha na to ang diferensya karon sa round 2. Kabalo mo si Kristo Jesus nga, mauni pa maagi aron maluwas ka, maluwas ko. Mao kabalo siya mauni pamaagi. Primero ingon siya, if possible, let this cup pass from me. But sa round 2, lahi, may kausaban nga naman. Basta gani ang atong hangyo sa Ginoo, naay apelyido nga obedience, nagi kausaban sa pagpadayon ni ini. Okay? Ang kausaban ani, naga-align gid siya kung unsay kabubuton sa Dios. Ingon na si Kristo Jesus, My Father, if this cannot pass away, unless I drink it.
Kung di man gyud ni sa mulampas rod, gawas lang kung ako gining imnon. Kung ako gining atubangon, di gini mahuman Lord kung di na ako ni atubangon. Okay? Ingon siya, your will be done. Grabe, no? Grabe nga commitment ni Kristo Jesus. You see, Jesus, in His obedience to the Father's will, He was not seeking a comfortable life. He was not seeking a comfortable life, although I believe ang unang nga hangyo na ay implication, no? Implied siya nga unta mas comfortable siya ato, di ba? If it is possible, let this cup pass over me. Di ba mas comfortable iyang life ato? Kung moingon ang ama niya, sige, mangita na lang kong laing pamagi para magluwas sa tao, di na lang ka ilansang. Di ba mas comfortable? So, it is implied nga murag, naapoy desire sa a more comfortable life. But on the second request, makita na to that Jesus Christ was not actually seeking for a comfortable life according to His desire. Although, naaman po siya unta ana, but He was seeking to be more obedient to the Father by submitting to His will even if it will make Him uncomfortable. Okay? Kanay makita nato sa iyang kanabang kalidad sa iyang obedience. Ingon siya, yet not as I will, but as you will. Murag, ako naman yung nasulti kaniadto, usbon lang nako para ma-emphasize. Dili tanan nga kabubuton sa Dios. Muhimo sa atong kinabuhi nga hayahay. Dili tanan nga kabubuton sa Dios, muhimo sa imong kinabuhi nga hayahay. Usay maingon ta ba nga, akong kabubuton ni sa Ginoo, pastor, wa gini problema, hanay ra gini tanan. Plastado ginitanan, wa gini problema. Basta kay kabubuton sa Dios. Abi ni maigsoon, kabubuton sa Dios nga luwason ka. Dili kay hanay sa kinabuhi ni Jesus nganuman. Para kay Jesus, para maluwas ka, para maluwas ko, dawaton niya, nga dakpon siya, ilansang sa sakros. Agian niya ang pagantos. Dili hayahay ang kinabuhi ni Jesus sa pagtuman sa kabubuton samahan. It is that without struggle. Okay? Apan, mao kani. Kung ang kabubuton sa Dios wala nagpasabot nga muhimo kani sa atong kinabuhi nga hayahay sa tanang panahon, although sa ubang panahon hayahay man gyud pod, pero naay mga panahon nga dili sa hayahay, apan ang kabubuton sa Dios muhanay sa tanan nga muhanay sa tanan aron nga ang benefits ani mas mulabaw kaysa sa cost. Okay? Ang kabubuton sa Dios o ang pagtuman niini muhanay sa tanan aron nga ang benepisyo mas mulabaw kumpara sa presyo nga atong bayran. Unlike the disciples who left Jesus and fled, when their lives had become uncomfortable, Jesus was determined to obey and follow the Father's will, even if it makes Him uncomfortable. Mao ni ang kalidad sa pagsunod ni Kristo Jesus. Ibilin nako ni nga pangunahuna sa atong sa matag usa karong kabuntagon. Okay? Obedience may not make you comfortable. Sabihin ako, obedience may not make you comfortable, but you will always find comfort when you obey. Agree? Obedience may not always make you comfortable, but you will always find comfort when you obey. Usa sa mga, usa sa mga home builders principle namo nga natun-an mao kani. Okay? Usa sa mga home builders principle nagaingon kanamo nga when we follow Jesus, kanabang ang benefits mulabaw
kaysa sa cost niini. When we follow the Lord Jesus Christ. Okay? When you follow Jesus, the benefits will be much greater than the cost. Pasayloan lang ko kung akong gamiton example akong igsuon nga pastor. Okay? But this is what also I appreciate sa iyang kinabuhi sa pagsunod niya sa Ginoo. Ang akong igsuon si Pastor Rinaldo Cayuben katong gikuha na sa Ginoo. Okay? Actually, nag-eskwela siya sa Kabakan, civil engineering. Nahuman gyud na. Nahuman niya in 5 years kay wa man nagbulakbol. Okay? Pagkahuman tungod sa kamahal sang fee kaniadto mag-take sa Manila man gyud mag-take og board. Ingon pa siya, dili lang sa ko mag-take og board unya na lang makatigom ko og kwarta mag-take og board sa Manila. Nag-take lang sa siya og civil service eligibility. Isa lang ka exam, pasar. Bright man gid po to akong igsuon. Okay, pasar. So, bilang kamagulangan sa magsuon, dako po ang among expectation sa iya ha. Niundang gud ko sa pag-eskwela sa after high school para makahuman siya. Naglaom ko nga matabangan ko niya inig makatrabaho na siya. Okay? Anak pod. Human ni anak nga eligible na siya, nakasulod dayon siya sa NIA. Okay? Dito sa Surala, sulod dayon siya. Maayo gid siya og agi pod, palangga siya sa ilahang chief. Pero wa gid siya ni dugay sa NIA, mga 2 years lang ata siya sa NIA. Tagkahuman nag-decide siya kay naa na ginang call sa iya nga mangalagad sa Ginoo. Naasa sa USM, volunteer campus staff siya sang SAM. Okay? Wa pa siya nag-eskwela, ang among ginikanan naghalad na kaniya para sa Ginoo. Pero nagpurso lang siya sa iyang gusto. Nagundang siya. Nagundang sa pagtrabaho sa niya, although gwapo unta ang dagan gyud sa iyang pagtrabaho. Ni apply siya as associate pastor sa Capital Alliance Church sa Isulan. Kanang simbahan karon ginadala ni Pastor Matab. No, Danny Matab. So dito siya nag-associate pastor kang Pastor Mel Janga. Okay? For almost 2 years nga nag-associate pastor siya, gidawat siya by virtue sa iyang training sa SAM. Okay? Sa iyang mga leadership training sa SAM. Now, after almost 2 years, nabati na po niya nga siya miskwila kong mabsi. Yan na siya pamilya, na siya asawa, na siya anak, siya miskwila kong mabsi. Yan kada nga time, second year na ko sumabsi. Second year nga college. Eskwela siya. Ingko nga nunsa ka niya, ha? Sa why support? Siya, sige lang. He decided to study at Maabsi, even if it means nga mutrabaho siya. So nagtudlo siya, part-time nagtudlo siya, unya pagkahuman, eskwela pod. Unya, dawat pod niya may mo sang in charge. Muna sa Maabsi, mag-ice cream na mitig deliver sa Kisante. Ang eskwelahan, nagkuhan og broiler, tungod kay napod sa experience, kami napod nag-atiman sa broiler, tagi sa kagatos nga broiler, ana lang. Timan nun, sa makadyot. So, tabangan ako siya. And siya pod, nanikamot pod, but he was happy. It was not a comfortable life. Mas komportable itong nasa sa niya, idako sa sweldo. Okay? It was not a comfortable life, but he was happy. Okay? Serving the Lord. While studying ministry sa diri sa may 3 de Mayo, and it was a church that was planted in his time as well. Nagsugod na sa garahian ni Mr. Moring. No? Diya. So, ana, sige sa adto-adto diya. Nakagraduate sa Maabsi. Humani ana, of course, nagpastor pa siya diya sa 3 de Mayo for pila ka tuig. O niya, nagpastor siya sa Kabakan for many years. Okay? Ingon sa Kabakan, pastor, mag-renew na ka. Kung i-renew ka, 10 years contract. Ingon sa igsoon lisura man ning 10 years contract. Okay? So, ni-out lang siya, niadto siya sa Davao. And he became a missions pastor sa Davao City Alliance Gospel Church diya sa Nara. After pila ka tuig po niya nga nag-handle sa missions o church planting, siya ang ga-supervise sa mga church planting ministry sang DCAGC Nara.
Ambot, iyon siya nga, undang na, ni undang, nibalik sa iyang pagka-engineer, ni sabay sa iyang amigo nga kontraktor pod, naabot sila diri og Digos, kaning Davao del Sur, na kanang tulay diha, sila nag-repair, naapod dapit sa may bansalan nga tulay, sila pod, appeal pod siya sa team nga nag-repair. Murag nalingaw pod siya. Ang iyang asawa pod, nakatrabaho pod sa National High School, di sa Tibungko, naka-item. Ang iyang asawa. After, wala man po ni Dugay, mga 2 years po siya nga na diha. Ingon siya, balik ko sa ministry. Ingon siya, Doy, balik ko sa ministry. Kwa? Asa man po ka? Sa ampo ko, dungan may nag-apply, wala pa ko sa Digos. Dungan may nag-apply sa Iloilo. Pag-apply niya, ingon ko nga, di na lang ko sa Iloilo, kaya nag-apply ang po ka. So, mao to nga diri ko kasulod sa Digos. Wa po siya nagdayon sa Iloilo, dito siya sa Dumaguete. So, naimo siyang pastor sa Dumaguete. Ang iyang asawa, ingon siya, mao na magiging decision sa kong bana, nag-resign sa pagka-teacher, gibiyaan ang item, okay, para mukuyog sa bana sa ministry. It was not a comfortable life, I believe, for them. Pero abi nimo no, sa dihang nangalagad sila sa Ginoo, praise the Lord, lipay siya. Kaya ang iyang kamagulangang anak, okay, sa pagsugod sa pag-eskwela civil engineering, sige lang first year, kay tuas computeran, di kahuman. Oh. Pero later on, gidala na po sa Ginoo sa Dabsi, naka-graduate, naakaron sa Kidapawan, youth pastor sa Kidapawan City Alliance Church. Kauban siyang asawa. Ang duha niya ka mga kabataan nga successful pod sa ilang pag-eskwela. Kahuman pod. Okay? Kanala, gikuha na siya sa Ginoo. Giuna na siya kuha. But he said, his life was fulfilling sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Mag-sharing me, ingon siya, mas fulfilled ang akong kinabuhi, although dili ingana kadako ang akong madawat nga sweldo. Sa akong pagpangalagad sa Ginoo kaysa sa akong pagka-engineer. Kaya kung ano man, gitawag man ko sa Dios. Kabalo siya, gitawag siya sa Ginoo. Okay? Nag-uban me for just few months sa National Board of Trustees kay nidaog man pod siya. Nag-uban me for just few months nya gikuha siya sa Ginoo. Okay? My friends, ang akong point is this. When we simply obey the Lord, it does not mean that your life will always be comfortable. But you will always find comfort when you obey the Lord. You will always find comfort when you obey the Lord. Ang pangutanan nako sa ato karon ingani, kumusta man ang imong pagsunod sa Ginoo? Kumusta man? Are we like the disciples who will mainiton nga mosunod sa Ginoo kung why problema, why challenges kinabuhi? But when the pressure comes, they all fled and left the Lord. Or are we like the Lord Jesus Christ who said, Father, if it is possible, let this cup pass from me. And then he said, Father, if this cup will not pass unless I drink it, your will be done. Kumusta man ang kalidad sa atong pagtuman sa Ginoo? Ang akong pag-ampo igsuon, through thick and thin, kung sa magtiayon pa na, for better or for worse, in sickness or in health, till death, do us part. We will follow the Lord and we will serve Him. We will obey Him. Learn from the obedience of the Lord Jesus Christ to the Father. And I believe, the blessings will be greater than the cost when we obey the Lord. Usbon nako, obedience may not make you comfortable, but you will always find comfort when you obey. Let us pray. Thank you, Lord, sa imong pulong karong kabuntagon. Nagtuo kami nga niining kalibutan nga gigamhan pud sa sala. Influence sa sala. Life will never be comfortable many times when we follow you. But thank you, Lord, you will always be there for us. To comfort us, to strengthen us,
to encourage us. I pray, Lord, for everyone, that all of us, Lord, will remain committed to obey, committed to follow you, Lord, no matter what will happen around us and in us. Help us, Lord, to faithfully follow you, to faithfully obey your will. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Salamat. Hello. Salamat kay Pastor sa pulong sa Ginoo. This time, alang sa atong offertory, let me read to you 2 Corinthians chapter 9, verses 10 to 11. Now, he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be made rich in every way, so that you can be generous in every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Alang sa atong paghatag sa tithes and offering, diri lang tamuagi sa center aisle and exit sa other sides. Ato lang na ni pagkahimuon usab no sa hilom. While maghahatag kita na ay pinasahi sa awit, ihatag ka nato gikan sa Care Group 1. Pwede na ta magsugod.
lang sa doxology. Praise God, blessings flow. Praise Him, all creatures Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pwede na makalingkod. Amen. God is making all things beautiful in His time. No? Sa perfect timing og pamaagi sa Ginoo. And for some of our announcements, okay? I just want to emphasize no ang coming Family Day, June 11 ang atong Family Day. And then pagka 12, no, Sabado man na siya, pagka 12 ang ang 66th founding anniversary. No? So, natay activity dito ta sa National High School the whole day sa June 11. No? And dito ta maghimo sa atong mga nabilin nga mga games, championship sa mga basketball, volleyball, o katong wala pa na human, di atong tiwason, and other indoor games. No? Napa? Nagantawag mga dula dito, table tennis, badminton, chess, Scrabble. Okay? So, let's continue to pray no sa ato ang panahon. Okay? Karong June 11. Okay? So, unyang hapon, wala tay wala pa tay tapok dito, wala tay activities dito, but instead we will be having a prayer and abstinence. No? After the service, pahulay lang kadali, then natay prayer and abstinence. Kana pod katong mga literary nato ato tong timan-an, literary contest pakibalik sa kana to. Okay, kana Biyernes na siya sa gabi no? So dirita sa church. So I hope nga ready na ang atong mga musicians anak nga time katong music kusina. Gani mangtugtog na ning gamit na ning mga gamit na to sa kusina o uban pa. Okay? So just keep in touch with your care group leader for further instructions and sa inyong mga sabot-sabot, sa inyong practice, no, mga practices ninyo. Okay? Now, bot po ako dahil i-remind ang Seed Club, ang inyong t-shirt, no? Pwede mapadala karon adlaw or ugma diri sa church, sa Seed Club, pati katong ato ang t-shirt gani sa atong foundation. Kung gusto mo magpa-print ato 140 man to siya, t-shirt with print na siya. Okay, t-shirt with print na ang 140. Pero kung ang imo lang t-shirt ang imong gusto gyud, katong imo gyud nga t-shirt kay gusto kag cotton, kay katong ato dry fit man to. Okay? So, kung gusto kag cotton, dadaalang din 40 pesos ang charge sa mag-print ni ana. No? So, pwede gihapon. Okay. Palihog, dadaalang diri sa church o kung muari mo, naatay mga samples para masukod gud ninyo kung unsa gyoy haom sa inyo ha. Okay? So, don't forget sa atong mga katong gusto mag-t-shirt. Pero kung lisod yun ang t-shirt, wala problema. Importante sa panahon sa atong mga selebrasyon, naa may t-shirt o wala, ato gyud giawhag nga naa gyud ta. Okay? Ayaw di nato imuong babag ang t-shirt nga wala ko'y t-shirt dili ko kaadto. No. With or without t-shirt nga ato ang uniform, everybody is encouraged, no, to be there. Okay? Salamat sa atong pag-ampo ni ana.
Ang ato po di ay nga mga other activities, prayer meetings, okay, alas 6:30, nagapadayon diri in face na ta, in face. Okay, naatay online pero in face ta. Unya kasagaran ra ba sa atong online, medyo lag gyud ang ato ang basta gabi ang ato ang signal. Okay, so we are also encouraging us nga inahin na tagbalik sa church para sa ato ang in face nga prayer meetings. Beginning June, magsugod na ta o next Sunday, magsugod na ta og alas 9 sa atong panimbaon. Instead of 9:30, don't forget, alas 9 na ta magsugod. Medyo early ta. Kay para nga maanad na ta nga early ta, kay pagka second Sunday, early ta nga magsugod sa ato ang foundation anniversary. Kay medyo taas-taas po ato ang program. No? So, I hope nga di ta malimot, mga igsoon nasa online, alas 9 na ang ato ang sugod sa panimbahon beginning June 1st Sunday. Okay? We praise the Lord no sa ato ang mga music team and media team nga kanunay naga-commit sa inyong kinabuhi to assist aron nga mahanay pod ang atong worship experience. May the Lord continue to bless you as well. Salamat sa Ginoo sa tanan, and let's just continue to pray sa the rest na to nga preparation para sa atong founding anniversary. No, sa foundation anniversary naatay lunch nga i-serve, no? Naatay lunch nga i-serve. Let's pray nga okay lang gid atong panahon. I-pray po nato nga magpabilin nga tawhay ang ato ang sitwasyon. Padayon kita mo ampo tanan. Kay wa pa magid na human ning COVID nga ta makalingkawas na gyud ta ani. Okay? So, while we celebrate, let us still give extra care, no? Be extra careful gyapon sa ato. Don't forget, bring your alcohol, sanitize always, magmask, especially kung dugol-dugol na ta, no? Ingana gyapon. Kung makaya pa nato, ginagmay social distancing, although allowed naman mga ingani, okay? Pero ato lang gyapon buhaton, just to help everybody be safe, no? So, salamat, and sa ato mga flower sponsors, salamat sa inyong kinabuhi o sa mga nag-arrange. May the Lord just continue to bless you. And naman di atong mga schedule. Happy birthday no sa atong mga kaigsuunan. RV Lopez, May 25. RV? Taas. Okay, taas. Ralph Ogador. Ralph, happy birthday. Okay. Dako gid ang grasya ni Lord ani nga bata pod, no? So we praise the Lord for the life of Ralph. Si Eva pod, kay atong 28, no? Eva Lopez. Okay? Wow, happy birthday. Okay, si Ma'am Tina Kino, happy birthday. May 28. Daghan din sila, no? And si Cha Karon. Cha. Happy birthday. No, sinapay nag-birthday nga wa namo na lista diha kay wa nasulod sa amo ang sa among database. Happy birthday na amo diha. Napay nag-birthday? Taas daw kamot basi napay nag-birthday diha. Si Mary Jane. Birthday to nimo Jane? Dili ay. Napay nag-birthday? Ay si Manang Annabel. Okay, asa si Manang Annabel? Dapat dito. Happy birthday. Okay. Pasensya kayo, but we pray that God will add more fruitful years sa inyong kinabuhi. Doon na ba nag-celebrate wedding anniversaries? Na to? Si Belvin. Uy, ang among worship leader. Si Belvin o si Jillian. Jillian. Okay? Happy wedding anniversary sa inyo ha. Napay mga nagilom-hilom di mga kaigsoon na mo. Okay? Okay lang ron. Kay di pa man may mamunsyon. But you see, we are praying, no, God will continue to add more fruitful years sa inyong marriage o sa inyong makinabuhi sa mga celebrators na mo. Okay? May the Lord continue to bless us all.
And may we continue also to pray for one another. Before I forget, do we have some visitors today? Wala may naabot nga lista sa ako, pero naabay, first time nga ni Anhi sa pagsimba. We just want to recognize you. Gani mga igsoon nato. Actually, several times na po ni sila. Okay? Wala pa kabalik. Okay? We are happy nga samtang naamo diri sa Pilipinas, kauban mo namo sa pagsimba. No? So, naapa ba diya sa unahan? Sa uban? Okay? Wala na. But of course, lingi daw ang imong katapad. Lingi lang. Unya, smile pod. Kaya ba mag-smile nga na-mask? Kabalo kang inig-smile ni mo nga na-mask, makita na sa mga mata. Mabalaan ni mo nga nag-smile. Tungod sa mga mata. Okay? May the Lord continue to bless us all. And God will continue to use us, encourage one another all throughout the week, no? Sa atong pagpadayon niya pagkinabuhi o pagpangalagad sa Ginoo. To God be all the glory. Want to stand as we sing our closing hymn, Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sign nor a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He says we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Indeed, O Lord, there is no other way to be happy, be fulfilled, but to trust you and to obey you and your will for us. Salamat, O Dios, nga karong kabuntagon, imo kaming gi-refresh sa imong mga pulong, o imo sad kami gi-refresh Ginoo pinagi sa pagkitaay namo, Lord, sa mga kaigsuunan, and being with each other, Lord, in worship, both in face and online. Dako namong kalipay, Ginoo, nga still we can gather to worship you in spirit and in truth. Lord, it is my prayer that as we do our responsibilities this week, continue to guide us, give us wisdom in all decisions,
I pray, Lord, that you will continue to protect your people. I pray, Lord, for those ones who have needs, O God, may it be financially or sa ilang mga panglawas. I pray, Lord, that the loving touch of our God, mabati Ginoo sa matag usa. We are praying, Lord, sa mga kaigsunan namo, Lord, nga dili maayo ang mga pamati karon, san pa man si Elder Dan nga nasa ospital. And maybe, Lord, some of our brothers and sisters, ang uban siguro na sila mga panimalay, apan Ginoo, na side ka, Lord, nga doon na sila mga atubang karon yung mga balatian. Lord, in the name of Jesus, we pray for your loving touch, Ginoo, sa imong mga kaanakan. We thank you, Lord, that there is healing in the Lord Jesus Christ. There is power in your name. Lord, we are praying for those ones who are grieving, especially, Ginoo, ang family ni Mrs. Bandi. Imo naman siyang gitawag diya sa imong himaya. But Lord, we pray for the family that your loving comfort will also be upon them. Help them, Lord, and strengthen them, especially today. Father, we also thank you, Lord, for the gift of life. Thank you, Lord, for this wonderful gift na imong gihatag. Mga kaigsunan namo, Ginoo, nga nag-celebrate silang birthdays and wedding anniversaries. Salamat, O Dios, tungod kay ikaw among matugyanan san pa man sa ilang pagkinabuhi o pagpangalagad. We pray that you will add more years to their lives and more life, Lord, to those years. May it be that padayon lang ma-enjoy ang pagkinabuhi. Ginoo nga nagapangalagad, mainiton nga nagapangalagad diha kanimo. I pray, O Lord, nga ang among makaigsunan nga nag-celebrate silang wedding anniversaries, padayon nimo bugkuson diha sa imong gugma. Ayaw tuguti, O Dios, nga dunay patunga ni ini nga paghigugma, Ginoo, apan bugkuson nimo kani sa kanunay, mahimo kaning tamis og malipayon ang ilang kaminion. Lord, I pray for everyone today. Thank you, Lord, that you are the God who can continue to minister to each one. And Lord, it is my prayer as we depart from this place of worship, we will continue, Lord, to experience the wonderful presence of our Heavenly Father through the presence of God, the Holy Spirit. My friends, our God desires that we will faithfully follow Him. He also understands that it will not be easy. It will not be an easy road to follow the Lord. But He also promised He will be with you even to the end of the age. He will be with you in green pastures. He is with you in still waters. He is with you even in the darkest valleys sa atong journey. Continue to trust Him. Just continue to follow Him. Just continue to obey His leading, His voice, and His command. May the Lord continue to bless you and keep you and make His face shine upon you. The Lord will fill your hearts and your minds with His peace that transcends all understanding. Receive the blessings of our God. Be filled with the grace of our Father and with the love of the Lord Jesus Christ. May the wisdom, the power that comes from the indwelling Holy Spirit be upon us all, both now and forevermore. Amen and amen. Mayong utok na itong tanan, ang Diyos padayon, magapuno ka nato sa iyang panalangin. Amen.